yung nangyayari. Sir, yung mga sagot niya doon sa interview ni Karen Davila, saka yung mga sagot niya kanina sa hearing, natulungan ba yung pagdepensa niya sa kanyang identity? O lalong mas maraming tanong? Yung kanyang interview kay Karen at yung kanyang, may pinost kasi siya sa kanyang Facebook, yung kanyang parang talambuhay, kwento niya yan eh. Pwede siyang gumawa kung anong gusto niyang kwento para idepensa o i-justify yung kanyang mga pagkukulang sa dokumento. Pero yung dokumento ang pinakamahalaga eh. Nagsabi na ang PSA na walang Angelito Go na ipinanganak sa Pilipinas. Sabi ng PSA walang Amelia Lial na ipinanganak sa Pilipinas. Sinabi na ng PSA walang marriage contract itong dalawa. Lahat ito salungat doon sa birth certificate ni Alice Go at yung tatlo pa niyang mga kapatid. So ibig sabihin, itong si Angelito Go ay nagsinungaling para makakuha ng birth certificate. Dahil kung may birth certificate ka, pwede ka bumili ng lupa, pwede ka magpatayo ng kumpanya, pwede ka tumakbo sa politika. Dahil yun lang ang ipapakita mo na Filipino ako. At lahat ito pwede na natin gawin. So, pwede make believe lang or effective existence or tinatago yung mother dahil possible Chinese talaga siya, thereby Chinese siya is okay. Malaking posibilidad yan na yung kanyang ina ay Chinese talaga. Kasi kung kahit dalawang Chinese ang magre-register, obviously hindi magiging Filipino yon dahil sabi nga ni Chairman George, ang sinusundan natin yung bloodline eh, no? Yung bloodline. So kaya nag-imbento yung kanyang ama ng isang Amelia Lial na Filipino para patunayan na yung kanyang anak na si Alice Go at yung iba pa, mga Filipino rin. No? Pero kung halongkatin mo, sabi na ng PSA, walang documents na nagpapatunay mga dito, walang supporting documents na nagpapatunay doon sa mga isinulat at deklarasyon ng kanyang ama. Sir, ang sabi ni Mayor ko, parang inconsistent yung allegation na siya is spy as to being part of the vote kasi ayaw nung siya sa vote. Hindi ko para sa akin ang mahalaga ang mas mahalagang tanong para sa akin yung biyahe ng tatay niya na halos sa isang buwan 2 beses. May isang nakita kami isang buwan 3 beses. Nakita naman natin yung negosyo niya dito hindi kumikita pero bumabiyahe siya doon dahil nagnenegosyo o may ibang ginagawa, no? Kung dudugtong-dugtong natin yung storya, may money laundering na pumapasok dito, malaking posibilidad rin na yung tatay niya sangkot rin doon sa money laundering na nangyayari. Kaya siya pumupunta sa ibang bansa. So, andalas no? At pero kung dudugtungin natin itong mga kwentong ito, pwedeng kasabwat siya dito sa Pogo na nangyayari. Pwede rin yun. Hindi malayo yun. Kung hindi man si Mayor Go, dahil dinideny niya, baka yung tatay naman ang kasama dahil sa yung mga actions at hindi mapatunayan sa nanggaling yung pera eh. Bakit hindi siya kinocontem? Siguro kung nakita namin na kailanganin dapat i-contempt siya, no? Pero mayroon pa naman isang hearing para pakinggan yung mga facts at para lumabas pa. Marami kasing mga dokumento ngayon lang dumadating at marami dito ito yung mga ginagamit namin para tingnan kung ano yung mga sagot niya. Pero sir, ngayon wala bang mga information o kaya document na dealing yung sa kanyang father sa Pogo operation o ano mga money laundering na... Yun ang amin ini-establish ngayon. Ang nakikita ko lang, hindi sila kumikita dito sa Pilipinas, nanggagaling sa ibang bansa yung kanilang kita na pinapasok dito sa Pilipinas. So, ang anti-money laundering council, wala silang monitoring? Meron silang monitoring pero dapat i-report to ng mga bangko, i-report to ng mga normally bangko yan eh. At sa pagkakaintindi ko, nag-umpisa na sila sa kanilang investigation dahil nga dito sa mga hearing na nangyayari. Sir, yung issue po ng birth certificates, do you think it's a lapse sa PSA or do you share the same sentiment kay Senator na sindikato na? Pareho, no, lapse at sindikato. Dahil
kahit nahigpitan natin yan, kung yung mga kawinirin ng PSA sa mga LGUs ay kasabwat, talagang kahit anong i-declare mo, lalabas doon sa late registration mo. At sa mga pagdinig namin sa Blue Ribbon, nagkaroon na rin ito, may sindikato rin. So pareho, no, hindi mahigpit, no, at may mga sindikato nag-ooperate. Sir, nakikita natin ngayon parang series of parang evidence na hindi na siya Pilipina. Ano na po yung possible ending? Oo. Kanina, naitanong ko nga yan at ang nag-umpisa na yung investigasyon ng PSA. So mag-uumpisa yan sa fact-finding ng PSA, kukuha sila ng mga impormasyon at ifa-file yan o ita-transmit yan sa Solgen. Solgen ngayon ang magfa-file ng kaso sa korte or pag sa COMELEC, yung kanyang kandidatura ang i-revoke naman. At present suspended, ay nirekomenda ng AFP yung suspension sa Nag-recommend na sa ombudsman, basa ko. So inaantay na lang yung decision ng ombudsman doon. pieces of legislation are being Ang nakikita ko dito may problema sa late registration, naaabuso eh. So ang focus ng legislation dapat dito sa late registration. Paano nating siguraduhin na hindi maabuso at hindi magamit ng kandidato, hindi magamit ng sindikato at yung penalties dapat taasan na rin, no? At penalties doon sa mga nagsisinungaling, penalties na rin doon sa mga taong sangkot sa pag-i-issue ng mga peking birth certificate. Dapat ibisitahin ngayon yung mga penalties dahil hindi natatakot yung mga taong nasa loob eh, no? Kuha lang sila ng information, kung anong dineclare, isusulat doon at hindi nila naiintindihan na yung peking birth certificate na yon pwede gamitin sa iba pa, kukuha ng passport, no? So dapat mataasan yung penalty para maparusahan yung mga kawani na kasangkot sa sindikato. Sir, so pwede ba ang mangyayari pagka correct ka ng registration sa PSA, dadaan ka muna sa LGU? Yung Tama. case po ni Go, hindi siya dumaan sa LGU? Dumaan siya sa LGU. In fact, yung si Alice at si Sheila sa Tarlac nag-late registration. Yung Seaman at yung bagong natuklasan si Wesley sa Caloocan nag-late registration, no? Sir, hindi ba pwedeng i-produce yung dalawang kapatid, yung substantiate that made na talagang Filipino siya? Pwede naman na imbitahan para magbigay rin ng testimonya. Pero para sa akin, ang gusto kong ma-focus yung laki ng operasyon nito eh. Itong citizenship or nationality ni Mayor Go, parang lumabas lang nung tinitignan yung kabuuan eh. Pero yung kabuuan nito, nasabi ko nga, yung partisipasyon ng kanyang tatay, ano ba yung connection ng kanyang tatay para dito sa Pogo na ito, sino ba yung mga taong nasa likod nito na nagdadala dito ng malalaking pera, no? At kaya hindi rin pwedeng sabihin ni Mayor Go na hindi niya alam dahil yung may 5 partner sa Baufulan, 3 doon may kaso. 2 for money laundering, 1 dito, yung nahuling human trafficking sa Banban. So, 3 sa 4 mong partner merong kaso sa abroad. Parang kung ikaw papasok ka ng negosyo, kilalanin mo muna sino yung mga kanegosyo mo, hindi ka lang pasok ng pasok, lalo na kung malaking pera ang pinag-uusapan. Sir, na-file niyo last Monday yung proposed bill niyo regarding total money sa Pogo. Yeah, na-file namin kahapon, no? So meron ng 3 bill ngayon kay Senator Alan, kay Senator Joel at yung atin. So i-combine namin to para tuluyan ng maban ang Pogo, no? At meron din sa House na bill na the same, no? Sir, sabi tayo sa council mo na yun. Sir, sabi ko na abogado ni Mayor Go, naging hindi fair yung hearing kasi paulit-ulit na yung kaso. Well, ganyan talagang hearing, no? Pwedeng paulit-ulit eh. Talagang dapat maintindihan nila na ang hearing pwede talagang paulit-ulit ang tanong, pero wala namang masama kung sasagutin nila ng paulit-ulit, no? Sir, hindi niyo po ba painitan yung tatay? Yan rin isang proposal, no? Pag-aaralan namin ng committee na imbitahan yung tatay at kung nandito yung tatay kasi sabi nasa abroad, no? So, pero ako nakikita ko na dapat imbitahan yung tatay dahil siya yung naging kumbaga siya yung naging source
fake na birth certificate. Sir, you were at the dinner at the palace last night. Pwede po ba magpakwento? Ano napag-usapan? Wala naman, socials lang, purely socials. Wala naman na pag-usapang politika. But how was the relationship with the palace after what happened? Wala naman, business as usual dahil alam naman ng